ano lang, para mag-enjoy lang tayo, meron tayong nalalaman. Okay, so tanawin natin ng dumaraan. Yan. Yan sila. So medyo marami nang dumaraan dito. Okay. Marami ng daanan to eh. In fact, yung pinanggalingan ko, yung tinok ko, doon sa ibaba yun eh, ng Tabok. Meron siyang junction, nilabasan ko, na wherein nakumanan ako. And pagkano ko, ito, nandito ako ngayon sa papuntang Abra. But, kung ako'y kumaliwa on that part, if you remember, papuntang Bontoc yun. Okay. So, slowly lang, medya-medya. There we go. Here we are sa Abra for Bontoc to Abra Road. And medyo malayo pa ang biyahe. Pero actually ito naman ang hinahanap natin eh. It doesn't matter kung gaano kalayo siya. It's just na na-enjoy mo yung nakikita mong tanawin katulad nito. Ulap, bundok, highway, malawak. Ano pa hahanapin mo? So talagang this is a rider's haven. O yung mga biyahero, road trippers. Ito yun. At nandyan yung ayaw mong makita, yung traffic. So every turn is always a pleasant experience sa bawat liko. No, hindi ka kailangan mag-banking eh. Dahil yung banking, it's already there, it's natural. Your speed, your turn, importante lang ma-assure mo yung traction mo para hindi ka naman tumumba o sumemplang, dumulas. Kaya andyan lang yan. And never challenge yourself, lalo na nandito ka sa malayong lugar. Mahaba ang Bontoc to Abra Road. And this part is actually, I'm sure, part of Abra already. So I mean, para naman ma-neutralize natin yung zigzag lovers at saka yung mga hindi masyadong sa mga mahabang biyahe, bibigyan natin ng hustisya yan. Kaya ako kasi nabigyan ng pansin. Kasi yung kondisyon ng highway, as you can see, kita nyo yung mga kulay green na yan, mga lambat yan eh. And it's designed to keep the rocks from falling and scattering on the road. Okay? So papansin nyo yan, may mga although wala tayong nakitang nagtatrabaho, siguro kasi holiday yata eh, para sa kanila. But anyway, ayan malinis yung daan kasi yung mga maliliit na bato, pagka nahulog yan mula sa itaas, gugulong yan at tatalsik yung pang isa. Kung dumadaan ka, tamaan ka ng mga bato na yan, hindi rin biro yan, pwedeng mabasag ang windshield mo. So tuloy-tuloy lang tayo ng biyahe. And of course, kung imagine mo kailan pa nila mapupuno yan, pero siguro case to case basis na lang. Kung saan maraming nahuhulog, dun sila naglalagay ng lambat. Riding on zigzag roads, science. Okay, merong science sa pag-ride sa mga zigzag. Okay, siguro magsimula tayo sa proper speed. Okay, kasi ang proper speed is a combination of plus the curve, the turn, and the awareness of the road. Mamaya may mga buhangin yan. So it all sums up to safe riding. Okay, so nabanggit ko to, in case you noticed, every time parating tayo ng curve, nag-engine brake, it rolls down, and then as soon as you come out, you gas down again. So this one technical. And one other thing is, when you make the turn, avoid shifting while you make the turn. Pero nangyayari yun especially kung motosiklo mo hindi na makalakasan ng power, so nabibiting ka dyan. Unlike when you ride the 250, pagka nakuha mo na yung turn, kaya mo nang daanin sa piga ng gasolina
and then you can get out of the turn as easy as necessary. So once again, pag lumiliko ka, proper speed. Inano ko lang to, no, para makita nyo kung paano nangyayari yung mga falling rocks na yan. And I guess you can consider that a landslide. See? So kung imagine mo to, itong bato na to, para bang bistulang magkakapatong-patong na lang. Okay? So ang pinag-uusapan niyan is just about gravity and angle. So kunyari, ang gravity niya syempre pababa, but then may inclined angle yung bawat bato na nagpapatong-patong. Diba? So ang chances niyan, mag-slide down yan. Okay? Lalo na kung kunyari dumindol o whatever, yan yung mga potential na malalaglag. And then, speaking of landslide, sa ibabaw, lupa. Parang lupa yan, bato. So, ayan. Potential landslide. Yeah, ang spot yan. Okay. So, on this spot na, kita nyo naman, sa riverbed. Okay, pasukin na natin tayo lapitan. Ayan o. And, yun, mga 500 feet yan. O 1,000 feet. I don't really know. Well, hindi siguro dahil kung 1,000 feet, malamig na siguro dito. At least consider mo yan mga 500 feet. Okay. Magandaan lang ako sa view dito sa ilog. So downstream yung ilog. And then yung highway andun na sa taas yan. Alright. So dugtong natin dito sa papasukan ko. Yan, ito yun. Yan, papasok. Ganon. At saka sa ibaba andun yung ilog. Tuloy-tuloy yan nasa ibaba. Siguro mag-meet yung highway na yan at saka yung ilog at the same level. Yan. So there you go. Saan magugulat ka Diyan sa ilog ngayon may mga nakatira. Ayan Ayan, may mga bahay. See? So it's just amazing na saka pwede pa palang makita itong portion na ito kaya nandiyan mga kababae. Mahulog ako sa bangin pagka tinaspin pa ako. Okay, so ito tignan nyo, ayan yung river yung karugtong so letter U yan letter U. So yun yung karugtong, pababa doon. Pero bakit siya pababa? Galing na tayo sa taas, diba? Ayan yung mga wonders of nature. Maraming katanungan. Alright. So, ride on. Ride pa more. Zigzag pa more. Zigzag dito sa part ng Abra na ito ay mas swabe. So, medyo mahaba na rin tinatakbo ko. At feeling ko parang wala nang katapusan ito. Pero okay lang. Ride lang tuloy-tuloy. At medyo marami na rin akong nakasalubong na motorista. So hindi na siya masyadong nakakabahala na feeling mo masyadong remote. Pero actually remote talaga. May kalayuan to, may kahabaan din talaga ang Abra. So andar lang na andar. Sa kasalukuyan, ako yung maasa dahil hindi ko pa alam talaga itong Abra natin dahil ngayon lang ako dumaan dito. Ngayon ko lang nalaman yung tungkol dito sa lugar na ito. Nagaya nga sa amin nung pinagtanong ko pababa na lang yan at ang dagat. Pero tinatanong ko yung dagat, mukhang wala mukhang wala akong makita. So apparently baka mali yung informasyon at may nagkakaroon ng false hope na umaasa ako na may dagat, yung pala'y malayo pa. 2 oras na itinakbo ko, easy lang, daming zigzag, akyat, baba, uminit ang temperatura, pagkatapos lumamig uli. Ito, palamig na naman to. Okay, ngayon naibigla ko na lang naisip, saan ba ako nang galing? So pagka ako'y lumingon uli sa aking pinanggalingan, eto siya. Ayan. So hindi mo tuloy ubos manawari kung saan ka dyan dumaan, kung anong parte ng highway ang dinaanan mo, at kung nakarating ka pa sa likod yung merong ulap. Ayan. It's an accomplishment para sa akin. Yan, dahil sa narating ko itong lugar na to kahit mag-isa. So talagang ako'y lubos na natutuwa, lubos na naliligayahan.
Ayan, so ito yung highway na dinaanan ko. Ayan. At, ayan, ito ako. Ha! Shush! Medyo pagod. Pero I'm okay. Hindi ko lang ma-imagine talaga. Kanina halos mga hindi ka sa lamig. Diyan ako nang galing. Alright? Saan dyan? Hindi ko alam. Ayan, kung saan man dyan. Basta maraming zigzag dyan. Dinaanan ko. Okay.